Pinagtawanan sila ng mga animales kaya napikon si Zoro at ginamit ang kanyang onigiri. Pero hindi ito tumama at nasapak pa si Usopp. Patuloy na umatake si Zoro habang nanginginig si Usopp tapos hindi tumatama ang pag-atake pero si Longnose ang tinatamaan. Kaya nagtalo ang dalawang idiot dahil malikot raw ang espada. Samantala pinuna ni Choppy ang mabilis na pagtaba ni Kumadori kaya nagpasikat ang agent at pinabalik ang katawan sa normal. Napahanga ang reindeer sa kanyang nakita, kaya pinaliwanag ng weirdong long hair na may abilidad siyang kontrolin ang buong bahagi ng kanyang katawan. Natanong ni Chopper na yun ba ang dahilan kaya nakokontrol ng kalaban ang buhok nito na parang octopus. Pero nainsulto si Kumadori kaya inatake niya ang reindeer ng kanyang buhok. Kaya tumakbo si Choppy habang pinipilit ng buhok na hulihin siya. Tapos ginamit ng kalaban ang teleportation jutsu at pumunta sa likod ni Chopper para tuhugin. Pero nakatakbo ang reindeer at kanya itong nilapitan at nagpaulan ng pagtuhog. Kaya nag-counter-attack si Choppy pero walang epekto ito sa iron body ng kalaban. Na-realize ni Chopper na hindi niya kakayanin ang kalaban. Pero pag kumain pa ulit ito ng Rumble Pills ay baka hindi na niya makontrol ang sarili. Nagpalabas ng apoy si Kumadori at pinaulanan ng pag-atake ang reindeer na naiiwasan naman. Pero hindi talaga kakayanin ni Chopper na talunin ito kaya kinain niya ang Rumble Pills. Tapos ginamit niya ang arm point pero nasalubong niya ang umaapoy na baston at napaso ito. Sinubukang mag-transform ng reindeer sa jump point pero maling transformation ang nangyari kaya muli siyang tinamaan ng baston. Hindi makontrol ni Chopper ang kanyang transformation tapos nabalot na ang paligid ng apoy. Muli siyang bumangon at sinabing hindi siya susuko. Kaya tinransform ni Kumadori ang kanyang buhok sa mga finger pistol. Nababahala man si Choppy ay sumugod pa rin ito at sinalubong ang mga atake ng kalaban. Kaya napuruhan ang reindeer at bumagsak na gulpi sarado. Sabi ni Kumadori na hindi raw siya octopus kung hindi isang leon. Bumangon si Chopper at sinubukan na mag-transform sa arm point. Pero ibang reindeer ang lumabas kaya muling tinamaan ng baston. Paulit-ulit siyang nagpalit sa arm point pero ibang transformation ang nangyayari. Hanggang sa nakapagpalit na ito sa arm point at atake na ng kanyang final attack. Pero hinarap ito ng finger pistol ng agent kaya nagulpi na naman ito. Subalit nagpakatatag si Chopper at nagpatuloy na sumugod tapos nag-iron body ang weirdong long hair. Pinatikim ni Choppy ang kanyang pinakamalakas na atake kaya napaluhod ang kalaban. Subalit hindi sumapat ang atake para talunin ang agent. Kaya nakabangon ito at tinapakan pa ang reindeer sa face. Tapos sa galit ng kalaban ay pinaggugulpi, lalo ang lupaypay na si Chopper saka pinaulanan ng Tempest Kick. Hinawakan si Choppy ng mga buhok at balak ng tapusin ang ating bida. Pero pinilit niyang makawala at nag-transform sa maliit na reindeer kaya hindi tinamaan ng tuhog. Tapos kumain siya ulit ng Rumble Pills na sobra na sa kanyang limitasyon. Kaya nag-transform si Choppy sa kanyang forbidden form na isang halimaw sa katuluyang nawala sa sarili ang reindeer. Pero hindi naman natakot ang agent at inatake ng baston ang halimaw. Subalit daig pa nito ang naka-iron body at hindi tinablan sa atake. Kaya ginamit ng kalaban ang moonwalk at inatake ng apoy si Chopper. Pero walang talab ito at nag-roll ang halimaw tapos nakaramdam na ng takot si Kumadori. Tapos pinalakas niya ang kanyang loob at muling umatake ng Tempest Kicks. Pero walang nangyari tapos inatake na ng halimaw si Kumadori. Samantala ang nakuhang susi ni Frankie ay number 4 mula kay Chapapa. Sabi niya sa sarili na kailangan nila yung number 2. Si Fokuro ay number 4 at si Kumadori ay number 3 kaya si Khalifa ay ang number 2 at nag-decide nang bumalik sa loob ng gusali. Samantala naliligo si Khalifa habang si Nami ay nakahandusay sa sahig dahil lang hihina ang mga paa nito. Nagtataka si Nami kung ano ang ginawa ng Hatchik sa kanya. Tapos minaliit pa siya ng kalaban dahil mahina raw ang navigator. Nang maramdaman ni Nami na nagagalaw na niya ang kanyang mga paa, kaya tumayo ito, ginamit ang kanyang Thunder Charge at sumugod. Pero mabilis itong naiwasan dahil sa teleportation jutsu. Hindi inaasahan ng kalaban ang isang Thunder Cloud na nasa itaas. Tapos sinagisan ito ng Thunderball ni Nami at nagbagsak ng isang malakas na boltahe ng kuryente sa agent. Subalit nakagawa ng shield ang kalaban kaya hindi ito naapektuhan ng kuryente. Nagtaka si Nami kung ano ang ability ni Khalifa, kaya pinagyabang ng agent ang kanyang soap ability. Minaliit ni Nami ang kayang gawin ng ability dahil pagpapadulas lang ang kakayahan nito. Pero sabi ng Hatchix na kaya niyang kontrolin lahat ng bula at gumawa ng Bahball Armor. Tapos binato ito sa navigator at sinabing pag tinamaan siya ay manghihina ito. Pero huli na ang lahat at tinamaan na siya, kaya natumba na ito at nanghina. Kaya sinamantala ito ng agent at sinipa si Nami at pinagyabang na isa siyang assassin. Muling nakagalaw ang dalaga nang mawala ang mga bubbles sa balikat nito. Tapos binato niya ng kidlat ang kalaban pero nawala ito at pumunta sa kanyang likuran. Tapos sinimas nito ang hita ni Nami para kuminis. Pero nainis ang dalaga at inatake ang Hatchik subalit na out of balance siya dahil laging sabon ang kanyang mga paa. Samantala walang laban si Kumadori kay Chopper kahit anong gawin nito. Tapos nang maamoy siya ng halimaw ay nilapitan ito. Hahampasin siya nito kaya ginamit niya ang iron body. Pero hindi kinaya ng kanyang depensa ang lakas ng monster. Tapos inulit-ulit pa ito nang wala sa sariling si Chopper. Habang si Frankie ay inaakyat ang pader para bumalik sa taas ng gusali. Tapos nang makarating siya sa taas ay nakita niya ang monster form ng reindeer. Dala-dala nito ang CP9 agent na tinapon nito sa malayo. Nagtaka ang cyborg kung ano ang nasa kanyang harapan. Nang maalala nito ang sombrero ng reindeer at tinawag niya si Chopper. Pero wala sa katinuan si Choppy kaya inatak niya si Frankie na agarang naiwasan.
Samantala hindi makapaniwala ang mga Marines nang makita ang katawan ni Commodore na nakahandusay. Habang si Frankie ay nakahiga sa lupa at iniisip kung bakit hindi siya maalala ng halimaw na umaakyat sa Tower of Law. Nakarinig si Robin ng boses kaya ito ay natigilan kaya hinila na siya ni Lucci. Pero madaldal talaga ang nakakabusit na si Spandam at sinabi kay Robin na wag na raw itong umasa na may makakapagligtas sa kanya. Dahil bukod sa sikretong lagusan ay may tulay pa silang dadaanan na maraming mga Marines. Kaya wala na raw itong ligtas at pinagtawanan. Pero biglang sumigaw si Luffy at narinig ito nila Robin. Kaya natuwa si Lucci habang si Spandam ay hindi alam kung saan magtatago. Sabi ni Lucci na mauna na ang chief at siya na ang haharap sa ating bida, kaya nakarating si Luffy sa isang kwarto na nag-aabang ang agent. Samantala bumangon na si Frankie at mamaya na lang raw niya aasikasuhin si Chopper at unahin muna niya kunin ang King number 2. Habang si Spandam ay kinakalagkad na si Robin tapos tumawag ito sa mga Marines pero walang sumasagot sa kanya. Gulat na gulat si Robin nang makita niya ang Golden Transponded Snail ang hawak ng idiot na si Spandam kaya napigilan ito. Kaya nang makita ito ng hambog na chief ay isa rin itong nagulat sa hindi sinasadyang pagtawag ng Buster Call. Samantala na alerto ang Marine Headquarters nang ma-receive ang Buster Call request. Tapos hinanda ng mga Vice Admiral ang mga barko papunta sa Enies Lobby. Dahil sa idiot si Spandam ay hindi nito namalaya na nasagot niya ang Transponded Snail. Kaya na-broadcast sa buong Enies Lobby ang pagtawag niya ng Buster Call. Tapos dinig pa ang pagtatalo nila ni Robin. Subalit wala palang ideya ang idiot na chief kung ano ang Buster Call. Kaya pinaliwanag ito ni Robin na darating ang maraming marine battleships. Tapos pasasabugin ang buong isla hanggang wala nang matira rito na nangyari sa Ohara. Sabi ni Spandam na wala raw masama na magsakripisyo ang mga Marines ng kaunting mga sundalo in the name of justice. Hanggang sa napansin ni Robin na connected pa ang linya ng tawag. Kaya nataranta ang idiot na chief dahil narinig ang kanyang masamang plano. Sinabi niya na it's a prank pero hindi siya pinaniwalaan. Tapos sumigaw si Robin na umalis na ang lahat sa isla dahil pasasabugin ito. Kaya tinulak ito ni Spandam at pinatay ang linya ng tawag. Nataranta ang mga Marines para tumakas habang ang Frankie family at ang mga shipwright ay nakagapos pa. Pero ang CP9 at Straw Hat ay walang planong umatras sa laban. Nagpatuloy si Luffy na atakihin si Lucci para mahabol si Robin. Nagkaroon ng palitan ng pag-atake ang dalawa at mukhang nakakasabay na ang ating bida sa assassin. Tapos nagpakawala ang dalawa ng malakas na puwersa ng suntok at parehas na tumilapon. Sabi ni Strawboy na paraanin raw siya ni Lucci pero hindi pumayag ang agent. Nagseryoso na ang ating bida at ito ay nag-stretching tapos sinugod nito si Lucci at saka hinawakan at binalibag. Saka nagmadali si Luffy na puntahan ang pintuan pero mabilis ang kalaban at sinipa siya kaya ito ay tumalsik. Bumawi si Strawboy at binato ang agent tapos sinorpresa niya itong pinagsusuntok. Subalit mabilis si Lucci at hindi tinamaan tapos sinuntok nito ang ating bida pero nasalag ito. Kaya nagpalitan sila ng mabilis na pag-atake sa isa't isa at mukhang mas mahusay nga sa close combat ang Zohan user kaya tumalsik si Luffy. Pero walang plano sumuko si Luffy at ginamit ang gamgam bazooka, subalit wala itong talab sa iron body ng CP9. Samantala nagkita na sila Grandma Kokuro at sila Chimney kaya kinwento ng bata ang ginawa ni Luffy sa makapal na gate. Kaya natuwa ang ukluban sa kwento ng kanyang apo. Samantala kailangan na raw magmadali ni Khalifa bago pa mag-umpisa ang Buster Call. Tapos sinugod niya si Nami at sinabon ang buong katawan ng dalaga na kanyang tinawag na Golden Bah Balls. Mukhang naging wax figure ang navigator sa kakinisan kaya kahit ang kanyang baston ay dumulas. Saka ito hirap na tumayo at ginamit niya ang kanyang cool charge pero pinagtawanan lang ito ng assassin at ginamit ang Tempest Kick na tumama sa Mirage na si Nami. Nagulat si Khalifa tapos lumabas ang dalaga sa kanyang likuran at muling inatake ang mga Mirage. Tapos biglang nag-crack ang pader at nagpakita ang nagwawalang halimaw na si Chopper. Kaya naisip ng agent na si Nami ang halimaw na kinadismaya ng navigator. Samantala patuloy ang dalawang idiot na si Usopp at Zoro sa pakikipaglaban sa mga animales. Tapos inatake sila ng mga agents na iniwasan naman ni Zoro, ay asabi ni Long Nose na tumakbo na lang raw sila. Pero hindi pumayag ang swordsman dahil natatakot raw ang mga kalaban sa kanyang bagong espada, kaya nautos si Usopp at lumakas pa ang loob. Sabi ng mga animales na wala raw puso ang swordsman dahil ginawa nitong espada ang kanyang tropa. Pagyayabang ni Usopp na wag raw matakot si Zoro dahil malakas raw ang kanyang bagong espada. Kaya pinrovoke ni Zoro ang mga kalaban na mabilis siyang sinugod tapos pinakawalan ng swordsman ang Caliver Phoenix na agad na nailagan. Yun pala ay pinapain niya si Usopp para pakawalan ang atake kaya nagalit si Long Nose pero gusto pa ulit subukan ito ni Zoro. Samantala patuloy na nagwawala si Chopper at na-realize ni Nami na ito ay ang kanyang tropa. Dahil sa inakala ni Khalifa na si Nami ang halimaw, kaya ginamitan niya ito ng Tempest Kick. Pero sinaway ito ni Nami dahil tropa raw niya yung halimaw at tinangkang kausapin si Chopper, subalit wala sa sarili ang reindeer at ito pa ay nanakit. Tapos bumaba si Khalifa at sinabing nagpapanggap lang raw siya na inakalang yun si Nami. Habang hinugot ng halimaw ang bathtub at binato ito sa baba, ay muntik ng tamaan si Sanji. Samantala nainis na si Khalifa, kaya gusto nang manakit pero sinugod siya ng nagwawalang halimaw tapos nang hina ito kaya nabahala si Nami. Nainis ang agent dahil hindi raw pinapansin ni Nami kaya binigyan niya ito ng Tempest Kick na naiwasan ng dalaga.
Nagtaka si Nami kung paanong nagagalaw na niya ang kanyang paa, kaya na-realize niya na kailangan lang niyang banlawan ng tubig ang sabon. Sinubukang magbanlaw ni Nami pero pinigilan siya ni Khalifa, kaya tumalsik at muling ginamit ng agent ang kanyang galactic bubbles. May strategy na si Nami nang madulas ang kanyang armas, kaya tinamaan siya ng mga bahballs at ng hina. Sinamantala ito ni Khalifa at pinakawalan ang kanyang shuffled finger pistol, tapos tumama ito sa balikat ni Nami at muling tumilapon. Pero muling bumangon si Nami at pinalabas ang kanyang cloud tempo, tapos nagpalabas ng cold ball. Nabasa ng agent ang plano kaya mabilis niyang sinipa ang navigator at napigilan ito. Bumagsak ang ulan kaya hindi ito nagustuhan ng assassin dahil bumalik na sa normal ang katawan ni Nami. Sunod ay ginamit ng navigator ang kanyang mirage tempo at muling naglaho tapos lumabas ang 5 klaseng Nami sa harap ng Hatchix. Tapos sinabi ng navigator na isa lang sa 5 ang totoong siya saka nagpalabas ang ating bida ng mga napakaraming thunderbolts. Pero 20% lang ng mga bolts ang totoo subalit hindi na nagawang makailag ni Khalifa at siya ay natusta at bumagsak. Sabi ni Nami na mas pinalakas pa ang kanyang armas at ang susunod pa nitong pag-atake ay magiging mas malakas. Pero sabi ng agent na master raw siya ng 6 power, tapos mabilis na inatake ang mga Mirage at hinahanap ang totoong Nami. Sabi ni Nami sa kanyang weather forecast na magiging makidlat ang panahon at muling pinalabas ang kanyang Mirage. Kaya naisipan ng agent na gamitin ang kanyang ship form para protektahan ang sarili. At sa kanito ginamit ang ship Cloud Tsunami. Pero may strategy si Nami at binato ang kanyang baston at ginamit ang Cyclone Tempo. Kaya nakagawa ito ng butas sa bahballs at dun siya dumaan para makaiwas sa tsunami. Nang biglang lumitaw ang assassin at ginamitan ng finger pistol ang navigator. At sinabing hindi na siya mahulog sa mga ilusyon ng dalaga. Pero hindi niya alam na nakapaghanda na si Nami ng kanyang Thundercloud. Biglang nagpalabas si Nami ng kanyang Thunderball sa kanyang armas, kaya ang mabilis na kuryente ay tumama kay Khalifa dahil kumonekta ito sa armas ni Nami. Muling natusta ang Hatchix sa pinakawalang atake ng ating bida na nagsabi na siya ang kumokontrol ng weather sa kwarto. The One Piece is real! To see more, just press the subscribe button to be notified by YouTube.